Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Habang naglalakbay si Jesus ang kaniyang mga alagad patungong Jerusalem, naantala ang paglalakbay na ito ng masaksihan ng mga alagad ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sa bundok na iyon, nasilayan ng 3 alagad ang nalalapit na kalwalhatian ng Panginoon. Bagamat sandali lamang ito ay naging bukal ng panibagong katatagan at lakas na magpapatatag sa kanila para sa nalalapit na pagsubok ng krus. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulutan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kabutihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay inyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway paging dapating maging tagapagmanang kaniyang katambal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alingmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang pinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos, Ama, ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moses at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kaniyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ang kaniyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila, at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubilin ito, ngunit sila-sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang tawag po natin sa kapistahan natin ay Transfiguration. Pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Kung tayo ay bababad sa Ebanghelyo, ibig sabihin kung ating kakalkalin ang Ebanghelyo sa kaniyang bawat saknong, marami tayong mauunawaan. Kaya lang kulang ang ating 5 minuto para ito ay ating pag-usapan. Pag-usapan na lang natin siguro sa isang paraang madali nating maunawaan. Siguro po nakakita na kayo ng frame na diptych. Yung frame po ba na magkaduktong na gano'n, na mayroong 2 bisagra. Para pagbukas ninyo, 2 picture agad yung makikita. Di po ba, no? Siguro meron kayo sa altar ninyo, usually. Ganyan yan eh. Ang tawag po dun sa style na picture na yon ay diptych. 2. Kaya di ba division, 2. Devil, 2, pinaghihiwalay ang kaisipan ng tao. Diptych. Kung titingnan po natin sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ay parang diptych. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Pagpapakita kung ano ang tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. Isang totoong tao at totoong Diyos. Diptych. Ang pagkakatulad ng 2 o ang pagkakaiba ay nakikita sa kaniyang karanasan. Kaya nga yung pagkasaksi ng 3 apostol, si Pedro, Santiago at Juan, ay nagdala sa kasagutan kung sino si Jesus. Ang taong kasakasama nila sa paglalakbay, ang taong kasakasama nila at nakikita niyang gumagawa ng mga himala ay nagkaroon ng kasagutan na ang taong ating sinusundan, ang guro na ating sinusundan ay mayroon pa palang pwedeng ipakita sa atin. Pero ipinakita sa isang limitadong pamamaraan. Titingnan mo na lamang sa 2 panel na ang kaniyang pagkatao
at ang kaniyang pagkadiyos ay tumutugma sa kaniyang mga gawain, sa kaniyang pagsaksi, sa kaniyang pamumuhay, sa kaniyang salita. Kaya ang bilin ni Jesus na wag muna nilang sabihin ay hindi pa rin nila nauunawaan dahil marami pa silang dapat saksihan sa taong ito. Doon sa frame na yan, nabanggit na nakita ni Juan, ni Pedro at ni Santiago, si Moses at si Elias. Imagine, si Moses bilang ninuno nung unang panahon at si Elias bilang propeta ay naroroon sa pagsasalarawan na nasaksihan ng 3 alagad. Ano po ang ibig sabihin nun? Na si Moses bilang siyang naging pinuno ng mga Israelita noong unang panahon na nagligtas sa kanila at papunta doon sa pangakong lupa, ay pagpapakita na kay Jesus ang karurukan ng pangako ng Diyos. Ano naman si Elias? Si Elias bilang propeta ay na kay Jesus ang karurukan ng pagkapropeta ng lahat. So Jesus is the fulfillment of the law na nire-represent ni Moses at fulfillment of the prophet na nire-represent ni Elias. Na pagsama sa iisang frame ang kapangyarihan at misyon ni Jesus. Ibig sabihin po, si Jesus na ang bagong batas. Wala nang iba pang batas na darating kung hindi ang batas ni Kristo. Wala na ring propetang darating dahil tinuldukan na ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng mga propeta. Si Kristo na ang huli at walang katapusang propeta na nagsasalita sa atin ngayon. Ano ang matututunan ko sa pagbabagong anyo ni Kristo sa bundok? Sapagkat ang bundok ay simboliko ng pakikipag-ugnay ng Diyos sa tao. Lahat ng nangyari kay Jesus na pinaka-importante sa kaniyang buhay ay nangyari lahat sa bundok. Ang kaniyang pagkamatay sa bundok ng Golgota ay isang paraan ng pakikiugnay ng tao sa Diyos. Ang kaniyang pagpaparami ng tinapay ay nangyari sa isang bukid. Ang kaniyang pag-akyat sa langit ay nangyari sa isang bukid. Ibig sabihin po, kung gusto nating makita ang kapangyarihan ng Diyos, tayo'y aakyat sa bundok upang makita at maranasan ang kaniyang kalwalhatian. Pwedeng sabihin nating hindi literal na bundok, kung hindi bundok ng ating buhay. Aakyatin natin ang misyon nating makita ang Diyos sa kaniyang bundok ng pagpapala at biyaya. At upang maunawaan natin ng mas malalim ang gustong sabihin ni Jesus, tayo rin ay magbagong anyo sa kaniyang harapan. Hindi lamang siya ang magpapakita ng kaniyang kalwalhatian, bagkus tayo rin sa ating kakayahan ay unti-unting magbago sa kaniyang presensya
upang tunay nating makita ng pangmatagalan ang kalwalhatian ng Diyos. Kung papaanong nasaksihan ng 3 alagad sa napakaigsing panahon o oras ang kalwalhatian ni Kristo, tayo rin ay inihahanda sa mas matagal at mas panghabang buhay na pakikipag-ugnay sa Kanya doon sa bundok ng Kaniyang kalwalhatian, ng Kaniyang kaharian. Tayo po rin ay natatransfigured. Tayo rin ay unti-unti sanang nababago ng ating debosyon at ng ating pagiging Kristiyano. Tayo sana ay mamuti rin na walang anumang sabon ang pwedeng makapagpaputi dahil tayo'y binabago ng banal na pangungumpisal at hinuhugasan ng dugo ni Jesus upang tayo rin ay magningning sa Kaniyang harapan. Unti-unti po, kung hindi napakahirap gawin ito, pero binibigyan tayo palagi ng Diyos ng pag-asa na araw-araw ay palaging panibagong pagkakataon upang magbago tayo sa Kaniyang harapan. Upang mabago natin ang ating sarili at tayo'y makasaksi ng buong buo sa pagtingin sa Kaniyang mukha na mangyayari lamang sa Kaniyang kaharian. At gusto natin lahat yun makasama sa kaharian ng Diyos. Pero mayroon tayong gagawin, ang magbago rin upang makarating sa ating pangarap. Dahan-dahan lang po, mangyayari yun. Ilang beses kang nagalit kahapon? 5. Ngayon, 4 na lang. Babawasan mo. Ilang beses kang nainis sa mga kasama mo sa opisina? 5. Bawasan mo, 3 na lang ngayon. Unti-unti, no? Unti-unti, mababago tayo. Dahan-dahan. Mahirap. Pero mangyayari kung palagi itong nakatuon sa kagustuhan nating makita ang tunay na mukha ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagbabagong anyo, inihahayag ng Ama ang kalwalhatian ng Kaniyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang Kaniyang kalwalhatian. Subalit sa ating paghihintay sa kaharian, manalangin tayo sa Ama sa ngalan niya. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy, mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga taong nagdurusa
naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong anyong manunubos, manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga yumao, naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng niluwalhating katawan ni Kristo, manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Panginoong Diyos, nakamamanghang narito kami. Tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon upang marinig ang iyong salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Buhay na inialay ng Diyo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kaniyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kaniyang pinangunguluhan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sayo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsunod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag may pahintulot sa tukso at adyam kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit ngunit sa isang isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Di na, O Diyos naming mahal, halina at kami pag-uwi. Dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumarating. Kami ngayon ay tumayan ng hina at sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, subo mo ang Espiritu nang kami ay magulat sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, subo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa
sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.